Yan mga buddy, andito yung clutch fork nya, no. Ito. Oh, bali, sasalpak natin ngayon yan dito. Lumihi siguro. Yeah. Yan. Mahirap isintro ito. Kasi buubusan tatanggalin yung clutch fork mga buddy. Yeah. Ayusin ko lang yung aking pin. Yan. Yun, masok, suabe, sentro. Yan. Dito naman nakakabit yung clutch booster. Medyo bigat-bigat din ito pag bit kailangan. Yan ang pagbaba ng transmission ng UD mga buddy. Tatanggalin nyo itong clutch fork na to, assembly, pati yung booster, bago nyo sa ibaba yung transmission. Kasi pag nakakabit tong clutch fork mga buddy, hindi nyo may bababa kasi kumakalso yan doon sa release bearing. Yung fork hindi niya mabunot, kaya kailangan tanggalin to bago nyo hugutin yung transmission. So yan ang pagkano yan mga buddy, pag baba ng transmission nito. So kung tatanggalin mo lang yung clutch booster, hindi pa rin, kasi yung fork niya nakalaban yung pagka umatras ng transmission, nakakalawit pa siya doon, hindi nyo may bababa yung transmission. Yan. Tapos ito naman yung clutch booster, kakabit na rin natin para yan. Isang ano na lang. Yan. Kabit na rin natin. Hindi matigas din to kasi nakalaban din yung booster niya. Yan. So yan ang pagkabit nito mga buddy. Tapos magbababa kayo ng transmission UD na tractor head, saka 10 wheeler to mga buddy. Katawan nito. Ayan. Yun yung ano nito, para hindi kayo mahirapan. Kaya minsan tanggalin lang natin yung clutch booster, kala natin may bababa na, pero hindi. Kailangan itong fork assembly, yung 4 tornilyo lang yan, yun ang babaklasin. Ibababa, mahuhugot na yan yung clutch fork nya. Yung kakaiba rin to, kaya hindi katulad nung mansaka ng huwo na maiwan yung kwan, yung release bearing doon. Ito maiwan din yung release bearing, kaso lang kailangan bunutin mo muna yung clutch fork. So yun mga buddy, maraming salamat sa mga viewers ko dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan, hanggang dito na lang aking video mga buddy, at God bless sa inyong lahat. Bye bye.